Hiningi ko po yung picture ng anak ko. Mama, patingin na po yung picture ng anak ko kasi alam ko na po hindi ako mabubuhay. Alam ko na talaga. Mama, tapos yun po sinend nila sa akin. Kasi gusto ko, siya yung huli kong makikita. Ayoko pa pong mamatay. Kawawa yung anak ko. Hindi lubos maisip ng 31 taong gulang na overseas Filipino worker na si Camille Jasalva na malalagay siya sa malagim na karanasan habang naghahanap buhay sa ibang bansa. Mahigit 5 taon nang nagtatrabaho si Camille sa Israel at namamasukang caregiver sa kibbutz Nirim sa southern Israel na malapit sa Gaza border. Anya, umaga pa lang ng October 7 nang marinig nila ang walang humpay na pagpapaulan ng rockets. Pero hindi niya inakala ang pag-atake ng Hamas sa kanilang komunidad. Agad silang nagpunta ng kanyang amo na si Nitsa sa bomb shelter para magtago. Ngunit dumating ang pagkakataon na kanyang kinatatakutan. Natuntun sila ng mga Hamas. Upang makaligtas, ibinigay ni Camille ang kanyang pera na aabot sa 21,000 pesos at cellphone at nakiusap na huwag silang saktan ng kanyang 75 taong gulang na amo. Then after, he entered. I breathed like that, and then he he opened the flashlight. I don't know what he put in his pocket, but he get his telephone and then I stand up like that. Shalom Adoni. And then he grabbed the phone, and in the phone there's a picture of me and my son, and it's facing him. So I think it's safe. I opened the wallet. Take all. I opened in the face to show that I'm not going to. I will give everything to you. Just don't hurt us. But not my passport and my card. So I said, if they take this, I cannot go home. I cannot see my son. And then yes, there's more money here. I said no more, sir. And then after that, he get out of the room. I follow him. I step a little bit out of the mamad and I'm holding the knob and I said, thank you, sir. Thank you, sir. I will close the door now. He don't look back to me, but he do like that. Kasalukuyang nasa Jerusalem ngayon si Camille kasama ang kanyang amo. Sa kabila ng nangyari, hindi anya iiwan ni Camille ang kanyang amo hanggang sa huli nitong hininga. Ang promise ko po kay Nitsa, once na namatay po siya, uuwi ako directly sa Philippines at hindi ko nakakayanin pang kumuha ng iba pang trabaho dito kasi hindi ko po talaga kaya. Ayoko makita siyang mamatay talaga. Natatakot po talaga ako kasi ayoko mawalan ng mama yung anak ko, pero at ko po iiwan yung taong pinangakuan ko na hindi ko siya iiwan. Planong magbakasyon ni Camille sa Pilipinas ngayong taon para makasama ang kanyang anak na anyay kanyang pinaguhugutan ng lakas. Tapos sabi po ng anak ko nung in the other day, Mami, pag namatay ka, mamamatay ako. Kaya po yung bata, feeling ko talaga hindi okay. Anak, uuwi na ako, huwag ka na mag-alala. Okay na si Mami. Ibibigay ko lahat. Mabuhay lang tayong dalawa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga Pilipino sa Gaza at Israel sa gitna ng patuloy na bakbakan. Sinisikap din anyang mahanap ang lokasyon ng mga Pilipinong pinaniniwala ang bihag ng Hamas. We are using diplomatic efforts. We'll just leave it at that. Looking into the condition of the hostages, we assume they are, and we'll continue to exert every effort to at least locate them. Right. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.